Zephyr's POV. Abala ako sa pagtutok sa mga papeles na nasa mesa ko, mga kontratang kailangang lagdaan, tawag mula sa mga kliyente at deadlines na parang walang katapusan. Isang araw na puno ng gawain pero sanay na ako. Ganon naman talaga ang buhay ko. Work, meetings, trabaho ulit. Hanggang sa isang tawag ang biglang gumambala sa konsentrasyon ko. Sir, andito po si Emmanuel sa lobby. Gusto raw po kayong makita? Sabi ng sekretary ko sa kabilang linya. Napakunot ang noo ko. Hindi ba't may tutor siya ngayon? Kumunot ang noo ko habang binababa ang cellphone. Katatapos lang pala ng session ng anak ko at gaya ng inaasahan, eto na naman siya, naungulit. May ngiti akong pilit itinago habang bumuntong hininga. Kahit gaano ko kabisi, kapag si Emmanuel lang naghanap sa akin para bang kailangan ko talagang bigyan ng oras. Pinindot ko ang buzzer at sinabihang papasukin na siya. Ilang saglit lang bumukas ang pinto at natanaw ko ang anak kong may dalang backpack. May bahid ng inip sa mukha pero may kinang pa rin sa mga mata. Daddy! Sigaw niya, sabay takbo papasok. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Kunwaring seryoso pero sa loob-loob ko natatawa ko. Akala ko ba may tutor ka pa? Done na po. Tapos sabi ni mommy wag ko raw kayong guluhin kaya eto ako. Sabay kindat pa niya. Napailing ako. Anak ko nga talaga to. Pero kahit pa may sandabakmak na trabaho sa harap ko, wala nang mas mahalaga pa sa oras na kasama ko siya. Ang tanong lang, hanggang kailan ko siya mapapanatiling masaya kung patuloy siyang naghahanap sa taong pinili na raw ang pera ayon kay Noemi. Pero sa puso ko alam kong hindi ganon si Ariana. At kung si Emmanuel kahit bata pa ay patuloy pa rin naghahanap sa kanya, ako pa kaya? Habang nakaupo si Emmanuel sa harap ko, nilabas niya ang ilang drawings mula sa backpack niya. Tingnan mo, Daddy. Gumuhit ako ng pamilya. Si Mommy, ako, tapos ikaw, tapos si Ate Ariana. Napatingin ako sa papel. Payak ang pagkakaguhit pero sapat para maramdaman ko ang sakit sa dibdib. Si Ariana, nandun pa rin sa isipan niya, sa puso niya, at sa akin din. Bubuksan ko sana ang bibig ko para magsalita nang may kumatok at bumukas ang pinto ng opisina ko. Ang sekretarya ko, si Marge, ay maingat na lumapit. Sir, just to inform you, na-reschedule na po ang board meeting ninyo. Set na ito sa susunod na linggo. Tumango ako at saka muling tiningnan si Emmanuel. Thank you, Marge. Pagkaalis ng sekretarya, mas lalo kong naramdaman ang katahimikan sa loob ng opisina. Panandali ang napawi lahat ng headlines at obligasyon. Ang natira lang ang anak kong may inaasam. Daddy? Mahinang sambit ni Emmanuel. Bakit di na tayo binisita ni Ate Ariana? Napayuko ako. Ano ang sasabihin ko? Na baka mas pinili niya ang pera tulad ng sinabi ni Noemi? O baka hindi lang niya kayang bumalik dahil masyado siyang nasaktan? Siguro may kailangan lang ayusin si Ate Ariana. Mahina akong tugon, pilit kong nilalabanan ang pamumuo ng emosyon sa dibdib ko. Pero, babalik siya anak. I know she will. Hindi ako sigurado kung para kay Emmanuel yon o para sa sarili ko. Pero isa lang sigurado ko. Hindi ito ang katapusan. At hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan, hindi ko hahayaang mawalan si Emmanuel o ako na isa pang mahalagang tao sa buhay namin. Biglang nagsalita si Emmanuel habang patuloy siyang gumuguhit. Ramdam ko ang lungkot sa tono ng boses niya kahit pilit niyang iniwasang ipakita. Daddy, medyo naiinis na ako kay Ate Ariana. Napatingin ako sa kanya. Bakit anak? Kasi kahit anong dasal ko na sana bumalik siya, parang di naman dinidinig ni God. Aniya habang tinutupi ang papel. Lagi ko siyang hinihintay. Laging araw-araw pero wala pa rin siya. Parang binuhusan na malamig na tubig ang buo kong katawan. Yung inosenteng hinanakit ng anak ko, ramdam ko sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko siya papakalmahin gayong ako man ay litong-lito na rin. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Minsan, anak, may mga taong kailangan muna tayong iwan, pero hindi ibig sabihin nun hindi na nila tayo mahal. Paano kung mas mahal niya na yung bago niyang kasama kaysa sa atin? Tanong ni Emmanuel. Tila may halong panibugo at kalungkutan. Napabuntong hininga ko. Hindi ganon si Ate Ariana mo, bulong ko. Baka may dahilan siya, hindi natin alam, pero baka masakit din para sa kanyang lumayo. Tahimik lang si Emmanuel. Bumalik siya sa pagguhit. Ako naman, mas lalo lang nabuo ang pasya ko.
Hahanapin ko si Ariana, hindi lang para sa akin kundi para sa batang to na araw-araw umaasa at naghihintay. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap nila ni Emmanuel, pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa trabaho pero hindi ko magawa. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap nila ni Emmanuel, sa likod ng lahat ng ginagawa ko, bumabalik lagi sa isip ko ang tanong na ayoko sanang sagutin. Totoo nga bang iniwan kami ni Ariana para sa pera? Ilang saglit pa, pumasok ang sekretarya ko. Sir, may naghihintay po sa inyo sa labas. Yung investigator po? Tumango ako. Papasukin mo. Makalipas sa ilang segundo, pumasok ang lalaki. May dala siyang brown envelope na halatang mabigat ang laman. Sir Zephyr, bungad niya. Kompleto na po ang impormasyon ay pinapakuha ninyo? Inilapag niya ang envelope sa harapan ko. Dahan-dahan ko iyong binuksan. Isa-isang nilatag ng investigator ang mga dokumento. Mga bank transaction, mga kopya ng withdrawal slip. May CCTV pa ng pagpasok ni Ariana sa bangko. Totoo po, sir, sabi ng lalaki. Naglabas po siya ng 10 milyong piso mula sa account kung saan nilagay ang checking ini-issue ni Ma'am Noemi. Parang may mabigat na tinik na sumiksik sa lalamunan ko. Tumango ako bagaman na natiling tahimik. Pinagmasdan ko ang mga ebidensya. Nariyan ang pirma ni Ariana, ang eksaktong araw at oras ng pag-withdraw, lahat ng detalye kompleto. Salamat, iwan mo na lang yan, ako na ang bahala. Maikling sagot ko. Pagkaalis na investigator na natili akong tahimik, nakatitig lang ako sa envelope. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Sakit? Pagkalito? Bakit mo ginawa to, Ariana? Tanong ko sa isipan ko. Pera ba talaga ang pinili mo? O may hindi pa ako alam? Napapikit ako at napahigpit ang hawak sa papel. Alam kong hindi ko siya matatahimikang iniwanan na lang. Kailangan marinig ko mula sa kanya ang buong katotohanan. Naputol ang seryosong pag-uusap namin ni Drake nang biglang magsalita ang anak niya mula sa gilid ng opisina. Daddy, gusto ko magpunta sa mall, sambit ni Bella habang hawak-hawak ang kamay ni Emmanuel. Mukhang abala ang dalawa sa paglalaro ng mga laroang kotse sa sahig, pero hindi na itago ni Bella ang excitement sa mata niya. Napangiti ako. Si Drake naman napailing. Haratang nahihirapan ang pagsabayan ng trabaho at ang pagiging ama. Hindi ko pa siya nadadala kahit minsan, bro, sabi niya sa akin habang nagpapakawalan ng mahinang buntong hininga. Busy palagi sa trabaho. Napatingin ako kay Emmanuel. Masaya to habang nakikipagkulitan kay Bella, pero alam kong may lungkot pa rin sa puso niya dahil kay Ariana. At ako? Hindi ko na rin alam kung ilang araw na akong paulit-ulit na iniisip kung saan nagkamali. Bigla ko naisip, baka ito ang kailangan naming lahat. Pansamantalang kalimutan ng sakit kahit sandali. Sige, sabi ko sa kanila. Pupunta tayo sa mall, sa Zephyr Mall mismo. Sagot ko lahat. Kailangan magliwaliw ng mga bata at ng mga stress sa tatay. Napatingin sa akin si Drake, bahagyang nagulat. Totoo to? Ngumiti lang ako. Mas totoo pa sa stress ko ngayon. Tumili sa tuwa si Bella habang si Emmanuel ay biglang yumakap sa akin. Yehey! Mall na tayo! Bibili ako ng bagong robot? Napatawa ako ng mahina. Matagal na rin akong hindi nakikitang ganito kasaya ang anak ko. Baka kahit sandali, makalimot kami pare-pareho? Let's go! Sabi ko sabay tayo at dampot sa coat ko. This time, hindi trabaho ang aatupagin natin, kung hindi ang pamilya. Third person's POV. Masayang abala ang dalawang daddy habang nililibot ang Zephyr Mall kasama sina Emmanuel at Bella. Si Zephyr mismo nagpresentang sagot na niya lahat ng gusto ng mga bata. Sino ba naman ang aayaw? Siya rin ang may-ari ng mall. Tayong 4 lang to ha? Sabi ni Zephyr habang buhat-buhat si Emmanuel at binibigyan to ng tsokolate. Free lahat, kahit ilang toys, kahit ilang cotton candy, basta happy kayo. Nakakaingit yung anak mo, bro. Natatawang sambit ni Drake habang hawak-hawak ang kamay ni Bella na masayang tumatakbo-takbo papunta sa toy store. Sana ako rin anak mo, napatawa si Zephyr. Huwag kang mag-alala, gagawan kita ng loyalty card. Masayang masaya ang mga bata habang sabay na kumakain ng ice cream at namimili ng bagong laruan. Sa gitna ng kanilang kasayahan, hindi inaasahan ni Zephyr ang isang tanong mula kay Emmanuel habang hawak nito ang kamay niya. Daddy!
Mahinang tawag ng bata habang nakatingin sa malayo. Sana kasama natin si Ate Ariana. Biglang natahimik si Zephyr. Tila isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Napatingin siya sa paligid, sa bawat sulok ng mall, hanggang sa tumama ang paningin niya sa isang tindahan na may markang staff only. Isang lugar na tila pamilyar. Dito nagsimulang magtrabaho si Ariana. Biglang bumalik sa alaala niya ang unang beses silang nagkita nang i-interview niya ito sa mansyon. Gulat pa siya na noon nagtatrabaho pala ito, dati sa isa sa mga shops niya sa mall. At kasabay ng alaala, bumalik din ang hindi niya malilimutang issue, ang pagkakabintang kay Ariana na nagnakaw ng alahas. Pero totoo nga ba yon? Tanong niya sa sarili. Bakit parang may mali? Parang may gumugulo sa loob niya. Hindi siya matahimik. Kung noon pinaniwalaan niya ang balita, ngayon may kumukurot na sa konsensya niya. At ngayon may kakayahan na siyang alamin ang totoo. Marahil panahon na rin para linawin niya ang lahat. Napatingin siya kay Emmanuel na muling ngumiti habang sabik na pinapakita ang piniling bagong robot. Ngumiti si Zephyr pabalik pero may bumabagabag na sa kanya. Kung mali nga ang pagkakabintang sa kanya, baka ito nang simula para itama ko yon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Habang naglalaro sina Emmanuel at Bella sa play area ng mall, agad siyang naglakad papunta sa boutique shop kung saan una nagtrabaho si Ariana noon. Yung eksaktong shop na sinasabi sa records niya, kung saan umano siya nagnakaw ng alahas. Pagpasok niya, ramdam agad ni Zephyr ang malamig na pagtanggap ng staff. Maayos at magalang, pero walang nakakakilala sa kanya bilang may-ari ng mall. Hindi siya nagpahalata. Magandang hapon po, sir. May maitutulong po ba kami sa inyo? Bati ng isang sales leader. Manager niyo, narito ba? Malamig at matalim ang tanong niya. Maya-maya lumabas sa isang babaeng nasa late 40s. Elegante sa pananamit pero tila may kayabangan sa kilos. Ako po ang manager. May concern po ba kayo, sir? Di na siya nagpaligoy-ligoy. May itatanong lang ako tungkol sa isang dating empleyado ninyo. Ang pangalan niya Ariana Natividad. Nag-iba ang anyo ng mukha ng manager. Mabilis ang sagot, parang may hinanakit. Ah, yung nagnakaw? Nalihim na kinabigla ni Zephyr. Matagal na po yun. Di na po nagtatrabaho dito. Natanggal po siya dahil ba nagnakaw siya ng alahas? Putol ni Zephyr sa sinasabi ng babae, kasabay ng matalim na titig. Opo. Sagot ng manager, medyo nabalisa. Nahuli po kasi siyang mali. Malamig at padiin ang tono ni Zephyr. Hindi siya nagnakaw at malaki ang problema mo kung yan ay pagsisigawan mo noon. Napaatras ang manager. Sir, base po kasi sa nakita naming footage at tiningnan ko ang CCTV footage ninyo, walang ebidensya. Hindi nga naipakita ang mismong alahas na nawawala. Walang warrant, walang investigasyon. Basta-basta nyo lang tinatanggal ang isang inosenteng tao. Napatayan na ibang staff na nandoon sa paligid. May ilan niyang napapabulong. Si Zephyr hindi na nagpipigil. Inugot niyang ID card niya mula sa wallet, isang black VIP owner's card na may logo ng Zephyr Mall. Zephyr Madrigal, may-ari ng buong mall na ito. Nanlaki ang mata ng manager, namutla. Sir, pasensya na po. Akala ko po, hindi ko po alam. Exactly, hindi mo alam. Kaya mo sinira ang buhay ng isang taong walang namang kasalanan dahil lang mahirap siya, dahil walang koneksyon, sinabihan mong magnanakaw? At ano ngayon? Ako ang koneksyon niya. Napayo ko ang babae, hindi makatingin ng diretso. Sir, patawad po. Wala nang patawad. Effective immediately. Tinatanggal na kita sa pwesto. Mag-expect ka na rin ng legal na aksyon mula sa legal team ko. Tumalikod si Zephyr ng mariin habang nagkakatingin na ng mga staff. Nagulat sa revelasyon. Habang papalayo, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa galit kundi sa pagsisisi na dapat noon pa niya ito ginawa. Ilang taon ding dinala ni Ariana ang kahihiyan. Ngayon lang niya nabigyang linaw ang lahat. Pagkabalik niya sa play area, nakangiti si Emmanuel. Daddy, tara na, nagugutom na ako. Ngumiti si Zephyr at binuhat ang anak. Don't worry, anak. Unti-unti ko nang itatama lahat ng pagkakamali. Sa mansyon, tahimik ang paligid habang nakaupo si Zephyr sa veranda ng kanilang mansyon.
Kakatapos lang nilang kumain ni Emmanuel at ngayon magkasamang nagkakapit gatas sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga ilaw sa hardin. Tahimik si Emmanuel, ngunit baka sa mukha nito ang lungkot. Daddy? Mahinang tawag ng bata. Tumingin si Zephyr sa anak, hinagod ang buhok nito. Kailan po babalik si Mommy? Inosente ang tanong ng bata pero sapat yon para mapatigil sandali si Zephyr. Napatingin siya sa malayo, saglit na natahimik. Di niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak na wala na talaga siyang balak balikan si Noemi, na ang pagmamahal niya rito ay matagal nang nawala. Sa ngayon, isa na lang ang mahalaga sa kanya, ang kaligayahan at kapakanan ng kanilang anak. Hindi ko alam, anak, sagot niya sa huli. Mahinahon ngunit totoo. Pero alam mo ba, kahit wala si Mommy ngayon, andito si Daddy palagi para sa'yo? Napabuntong hininga si Emmanuel. Gusto ko lang pong sumama sa inyo, Daddy. Ayoko na po dito mag-isa. Miss ko na rin si Ate Ariana. Napatingin si Zephyr sa anak. Parang sinampal ng sariling damdamin. Kahit si Emmanuel ramdam ang kawalan ni Ariana. Kahit ako, miss ko na siya, sa isip niya. Gusto mo bang sumama kay Daddy sa biyahe? Tanong niya. Napakislap ang mata ni Emmanuel. Talaga po? Ngumiti si Zephyr at tumango. Oo anak, isasama na kita. Mas gusto ko na rin kasama kita kesa iwan ka rito. Mas mahalaga ka sa lahat ngayon. At sa loob-loob niya, tuluyan na siyang isinara ang puso kay Noemi. Hindi niya na kailanman babalikan ang babaeng minsan ay nagpabigat sa buhay nila. Kay Emmanuel siya kukuha ng lakas at sa muli nilang pagkikita ni Ariana babawi siya. Sa kabilang dako, abala si Ariana sa loob ng maliit nilang apartment. Hinihimas ang leeg habang sinusubukang igalaw ang balikat. Ramdam niya ang bigat ng katawan matapos ang maghapong trabaho sa beach resort. Hindi pa man nakakaupo ng matagal, biglang sumulpot si Beth. Bit-bit ang isang baso ng malamig na juice. Ay, gising ka pa? Tara na, labas tayo. Yaya ni Beth, puno ng energy. Balikan natin siya pinadadaanan natin kahapon. Naalala mo yung accessory store? May nakita ko magandang kwintas. Napaisip si Ariana. Totoo rin naman na kailangan niya ng konting break. Bukod pa doon, naalala niyang isang bagay. Oo nga pala, sagot ni Ariana sabay tayo. May gusto rin akong bilhin doon. Naalala mo yung couple bracelet na pinakita ko sa'yo? Gusto ko yung design. Parang simple lang pero may kahulugan. Napataas ang kilay ni Beth. Wow ha, couple bracelet? Para kanino yan ha? Napangiti si Ariana at umiwas ang tingin. Para sa sarili ko at isa pa, para sa kung sino man na naging dahilan ng tibok ng puso ko ulit. Biro niya. Pilit kinukuble ang tunay na damdamin. Charot ka talaga? Natatawang sabi ni Beth. Tara na nga bago pa magbagong isip mo. Nagbihis si Ariana ng simpleng damit at sabay silang lumabas ng apartment. Sa kabila ng pagod, sabik siya sa konting pahinga at aliw sa labas. Hindi man niya inaasahan may mga bagay talaga na nadadala ng mga simpleng lakad. Mga bagay na maling magpapatibok ng puso o magpapaalala ng sakit na akala mo'y nalimot na. Paglilibot sa lugar. Masaya ang kwentuhan ni Ariana at Beth habang dahan-dahang tinatahak ang makulay na kalsada na puno ng iba't ibang boutique at souvenir shops. Tumatawa si Beth habang sinusubukan ng makukulay na headbands. Habang si Ariana naman ay abala sa pagpili ng couple bracelet na kanina pa niya iniisip. Piliin mo na yan, Ariana. Hindi na yan maghihintay buong gabi. Pangungulit ni Beth. Ewan ko ba? Sagot ni Ariana, sabay tawa. Ang weird lang. Gusto ko siya pero parang may humihila sa akin pabalik. Pagkabitaw ko ng mga salitang iyon, napalingon si Ariana sa di kalayuan at parang sinadya ng tadhana. Nakita niya si Alex, nakatayo sa tabi ng isang coffee shop. Hawak ang cellphone pero nakatingin sa kanya. Napangiti si Alex nang makita siya. Agad itong lumapit. Hey, Ariana, right? Nagkatinginan sina Beth at Ariana bago sumagot si Ariana. Yes, it's you again, Alex. Tamang-tama, gutom na rin ako. Gusto niyong kumain? My treat. Alok ni Alex na may halong enthusiasm. I know a good spot not far from here. Napatingin si Ariana kay Beth. Beth? Oo naman, libre. Sayang. Sabay tawa ni Beth.
sa isang resto bar na may relaxing ambience. Naupo silang tatlo sa isang outdoor table. May mga fairy lights na nakasabit sa paligid at malamig ang simoy ng hangin. Habang naghihintay ng order, abala si Beth sa pagpicture ng paligid. Naiwan si Ariana at Alex na tahimik lang sa una hanggang biglang magsalita si Alex habang pinagmamastan si Ariana. You know, you have this look in your eyes, Ania. Napakunot ang noo ni Ariana. What do you mean? Like, you're here but also somewhere else? May iniisip ka, may bumabagabag sa'yo? Napayoko si Ariana. Di niya akalaing mababasa siya ni Alex ng ganun kabilis. Sorry, sabi ni Alex. Too deep? Okay, one question na lang. Do you have a boyfriend? Napatingin si Ariana kay Alex. Di agad siya nakasagot. May tipikal na sagot sana siyang wala pero bitin ang salitang yon sa lahat ng nararamdaman niya. Napakagatlabi siya. It's complicated. Nagbagong ekspresyon ni Alex. Mula sa interesado, naging mahinahon at parang nakakaunawa. Complicated, huh? That usually means someone broke your heart. Tanong ni Alex, mas mahinang tono. Napailing si Ariana. Bahagyang natawa pero may lungkot sa mga mata. It's not just about heartbreak. Minsan kasi may mga tanong ka na hindi mo alam kung gusto mo pa bang malaman ang sagot. At may mga sagot ka na baka hindi mo rin naman kayanin. Tahimik si Alex sandali. Tinitigan lang si Ariana. Well, kung sakaling gusto mo ng bagong tanong at ibang sagot, nariyan ako. Di ako kasing bigat ng nakaraan mo pero kaya kitang pasahin sa ngayon? Napangiti si Ariana. Salamat, Alex. Hindi ko alam kung ano pang naghihintay na bukas pero I'm glad na nandito ka na ngayon. Habang nagkakatuwaan at abala si Beth sa pagkuha ng mga candid photos ni Ariana at Alex, hindi niya napigilan na kiligin. Nagtatakip ito ng bibig habang patuloy na sumisigaw. Kayo na ba? Bagay kayo, grabe! Sabay kindat ni Beth kay Ariana. Napailing si Ariana sabay hampas sa braso ni Beth. Tumigil ka nga, ang kulit mo. Ngunit natawa si Alex. Well, speaking of bagay, Ariana, I know this is kinda sudden, but I was wondering. Napatingin si Ariana sa kanya, medyo nagulat. I'm attending this formal event on the next week, sort of a gala and I need a date. Someone classy, warm, at marunong umiti kahit awkward ang mga tao. Just like you. Napatingin si Ariana kay Beth, tila humihingi ng saklolo. Pero imbes tulungan, mas lalo pa itong kinilig. Oh my God, Ariana, OA ka na. Seryoso to si Alex, plus, baka naman talagang kailangan mo nang lumabas ulit. Baka yan na yung sign. Sabay kindat ni Beth na parang mas excited pa sa dapat ay para kay Ariana. Ano ba yan? Ani Ariana, sabay iwas ng tingin. Hindi ako sanay sa mga ganyang event. Don't worry, sagot ni Alex, seryoso, pero may lambing. I'll be with you just the whole night. Just say yes. Tahimik si Ariana. May parteng nag-aanilangan sa kanya dahil alam niyang may mga tanong pa siya na dapat dinawin sa sarili, lalo na kay Zephyr. Pero sa harap ng ngiti ni Alex at ng pagkukulit ni Beth, napabuntong hininga siya. Okay na, sasama na ako. Yehey! Sabay sigaw ni Beth habang pumalakpak. Kailangan mo na lang na magandang dress. Ako bahala sa makeup mo. Napangiti na lang si Ariana habang umiling. Hindi niya alam kung saan patungo ang gabing to, pero isa lamang ang tiyak niya. Sa bawat ngitit hakbang, unti-unti na siyang lumalayo sa sakit ng kahapon, kahit di pa rin niya alam ano ang totoo sa puso niya. Pagkatapos na masayang lakad at hapunan, huminto ng sasakyan ni Alex sa tapat ng apartment ni Ariana at Beth. Agad bumaba si Beth at binuksan ang pinto sa likuran. Thank you, Alex. Super saya, ani Beth habang binubuksan ang gate. Sumunod, bumaba si Ariana, bit-bit ang isang maliit na paper bag na mga pinamili nila. Tahimik lang siya, pero ramdam ang pagod sa kanyang kilos. Pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Masyadong madaldal yan eh. Natatawang sabi ni Ariana. Hindi, okay lang. Mas gusto ko ngayon ganong energy, lalo na tahimik ka. Biro ni Alex. Pabiruring tinapik ni Beth ang braso ni Alex. Oh, baka gusto mong magkape muna sa loob, kahit sandali lang. May bagong timpla akong binili. Ngunit agad umiling si Alex at tiningnan si Ariana.
I'd love to, pero mukhang pagod na si Ariana. Hindi ko na siya iistorbohin, next time na lang. Napatingin si Ariana kay Alex. Bahagyang nagulat pa sa kanyang sagot. Ramdam niya ang concern nito at sa kaibuturan ng puso niya, medyo kinilig siya. O siya, sige na, Annabeth, sabay bukas ng note. Next time, Alex ha, promise mo yan. Ngumiti si Alex, saka muling tumingin kay Ariana. Get some rest, okay? Text me if you need anything. Ngumiti si Ariana. Bagamat di niya alam kung ba't medyo hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Salamat sa treat, Alex. Good night. Good night, Ariana. Ingat kayong dalawa. Pagkatapos, sumakay na muli si Alex sa kotse niya at umalis. Habang nakamasid si Beth sa papalayong sasakyan. Hay, buntong hininga ni Beth. Girl, kung ayaw mo sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Napangiti si Ariana at umiling. Tulog na tayo, Beth. Marami pa tayong trabaho bukas. Pero habang paakyat sila ng hagdan, di niya maiwasang lingunin ang direksyon ng paalis sa sasakyan. May ngiting hindi niya maintindihan kung para kanino.